Paano nga ba natin mapoprotektahan yung ating puso at katawan para sa Diyos? Una, control your body. Matutong disiplinahin ang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-cooperate sa Diyos. Pangalawa, honor God in conduct. Huwag mabuhay sa pagnanasa ng laman. At pangatlo, live as one called. Mamuhay ayon sa calling ng Diyos sa iyo sa kabanalan. Okay, pag-usapan muna natin yung una, control your body. Sabi sa 1 Thessalonians 4:4, ang bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Ibigan, pansinin mo, sabi ni Pablo na matutong. Hindi niya sinabing kailangan perpekto ka agad. Hindi niya sinabing kaya mo yan basta pursigihin mo lang. Hindi. Ang sinabi sa salita sa original na wika ay may ibig sabihin na dahan-dahang natututunan, unti-unting nakukuha at pinapraktis araw-araw. Ang gusto ng Diyos na matutunan ay maging mapagpigil. Anong ibig sabihin ng mapagpigil? Ito ay mula sa salitang Griego na kataumai. Ibig sabihin nito ay magkaroon ng pagmamay-ari, makuha, matutunan sa pagdaan ng panahon. Ang ibig sabihin, ikaw ay may mastery sa iyong katawan at hindi ikaw ang alipin nito. Yung salitang matutong naman ay mula sa eido. Ibig sabihin, ay malaman sa pamamagitan ng karanasan. Ang ibig sabihin, hindi lang ito theory sa iyong ulo, kundi natutunan mo talaga dahil nararanasan mo ang pagpipigil sa sarili sa tulong ng Holy Spirit sa iyo. Kaya ang sinasabi dito ni Pablo, habang lumalakad ka sa pananampalataya, natututo kang dahan-dahang magkaroon ng mastery sa katawan mo. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil kasama mo ang Espiritu Santo. And then, ano daw ang kailangan mong masterin? Ang sabi ay sa pagpapakabanal at karangalan. Ang banal, hagiosmos, ay hindi lang ibig sabihin na mabait, kundi ang ibig sabihin nito ay nakahiwalay para sa Diyos. At ang karangalan, ang ibig sabihin ay may halaga, may bigat, may dignity. Grabe! Ang point ay kapag minahal natin ang Diyos, hindi natin pwedeng tratuhin ng katawan na parang walang halaga. Kailangan itong iayon sa kabanalan at irespeto bilang templo ng Holy Spirit. Bakit? Kasi ang nagmamahal sa atin na Diyos ay banal. So, anong ibig sabihin ng control your body? Hindi ito self-help. Hindi ito willpower. Ito ay pagpapasakop sa Diyos na siya ang mag-control ng katawan mo. Ang trabaho mo ay sumunod, makinig, at makipag-cooperate. To control your body means to submit to God's control over your body through the empowerment of the Holy Spirit. Kaibigan, totoo na may laman pa rin tayo at ang tukso ay laging nandyan. Pero tandaan mo, hindi ka na alipin ng kasalanan. May kapangyarihan na tayong pumili ng kabanalan dahil kasama na natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sabi nga, sa 1 Corinthians 6:19-20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na, tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Kaibigan, tanungin natin ang ating sarili. Kung ang katawan mo ay templo ng Espiritu Santo, paano mo siya binibigyan ng respeto? Kung ang katawan mo ay pag-aari na ng Diyos, anong ginagawa mo para mapakita na siya ang may kontrol, hindi ang laman, hindi ang tukso, at hindi ang mundo? Kaibigan, tanda mo ito. Kung sino ang may kontrol sa katawan mo, siya ang tunay na hari ng puso mo. Naalala ko na binigyan namin ng cellphone ng aming mga anak. Hindi namin sinabi sa kanila na, anak, gamitin mo lang ang willpower mo ha. Huwag mong buksan ang mga bagay na masama. Syempre hindi. Anong ginawa ko? Nilagyan ko yun ng parental control para ma-protect sila sa mga website na hindi nila dapat makita. Bakit? Dahil alam namin na hindi uubra ang self-control. Kailangan itong may tulong, may boundaries, may gabay. Ganon din ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Hindi niya tayo iniwan na parang, sige, kaya mo yan. Just try harder. Hindi. Binigyan niya tayo ng Holy Spirit na parang internal control system. Siya ang nagbibigay ng conviction kapag may mali
tayong desire. Siya din ang nag-empower sa atin para tanggihan natin ang ating kasalanan. Binigyan niya rin tayo ng kanyang salita bilang gabay sa araw-araw. Ito ang mapa natin. Ito ang guide natin. Ito ang paalala kung ano ang tama at mali. At binigyan niya tayo ng discipleship group at kapatiran bilang accountability system natin. Hindi tayo nilikha para lumakad mag-isa. Kailangan natin ng kapatid na magtatanong, magpapaalala, at minsan magtutuwid sa atin. So, ano ang point? Ang pagkontrol sa ating katawan ay hindi ang pagkontrol natin dito sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Ang ibig sabihin ay kokontrolin natin ang ating katawan nang hindi tayo ang nagkokontrol, kundi hahayaan natin ang Diyos ang magkontrol. Hahayaan nating makakilos ang Diyos sa ating buhay. Ang ibig sabihin ng control your body ay makikipag-cooperate ka sa Diyos. Isusuko mo sa Kanya moment by moment ang mga iniisip at desisyon mo sa araw-araw upang maisapamuhay mo ang kabanalan. Nung di ko pa kilala ang Panginoong Hesus ay sinubukan ko na hindi maglasing, hindi manood ng porn at mambabae gamit ang sarili kong willpower. Pero hindi umubra. Ilang araw lang ay balik na naman ako sa araw-araw na paglalasing at pambababae. Kaya nga tama yung sinabi ni John Owen. Sabi niya, though we are commanded to wash ourselves, to cleanse ourselves from sins, to purge ourselves from all our iniquities, yet to imagine that we can do these things by our own efforts is to trample on the cross and grace of Jesus Christ. At yun nga ang totoo, na kung iisipin natin na kaya nating magbago sa sarili natin, parang sinabi nating sayang lang yung pagpapakasakit ng Panginoong Hesus sa krus. Kaya ko naman palang magpakabuti. Sinayang niya lang. Bakit pa siya nag-sacrifice doon sa krus? No, mali. Alam niya na hindi mo kaya. Kaya nga siya nagbayad ng lahat ng kasalanan mo. Kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Alam mo kung kailan lang ako nakalaya? Matapos ko makilala ang Panginoong Hesus noong sinuko ko sa Kanya yung aking buhay. At siya ang hinayaan kong magkontrol at masunod sa aking mga pinaplano, iniisip, sinasabi at ginagawa. Hindi ako perfect, pero nakita ko na unti-unti dahil siya ang nagkokontrol ay nagkakaroon ako ng pagbabago. Ang breakthrough ay dumating hindi dahil malakas yung aking self-control, kundi dahil hinahayaan ko na ang banal na espiritu ang masunod sa aking buhay. Kaibigan, hindi plano ng Diyos na ikaw ang mag-control ng katawan mo gamit lang ang sariling willpower. Kung yan ay iniisip mo, nalilito ka pa. Yan ay hindi buhay Kristiyano. Anong tawag dyan? Yan ay moralism lang na may konting religion. Bakit? Kasi ang totoong buhay Kristiyano ay hindi self-effort, kung hindi surrender. Tandaan mo ito. Ang lakas ng Kristiyano ay hindi galing sa kanyang kamao, kundi sa kanyang pagyuko. Parang parental control sa cellphone, hindi gumagana mag-isa. Kailangan merong mag-set up, merong magbablock at magme-maintain. Ganon din sa buhay Kristiyano. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para magpigil sa sarili, pero kailangan pa rin nating makipag-cooperate sa Kanya. Halimbawa, maglagay tayo ng boundaries upang mapagtagumpayan natin ang pagnanasa ng laman. Ako, ang ginawa ko ay naglagay ako ng restriction sa aking cellphone para hindi ako makapanood ng porn at ibinigay ko ang password sa aking asawa. Kailangan ko makipag-cooperate sa Diyos sa practical na paraan. Ang ginawa kong accountability ay ang aking asawa, and then kailangan ko din makipag-cooperate sa Diyos na palaguin ko naman yung aking relasyon sa Kanya. Paano? Araw-araw ay nakikipag-usap ako sa Kanya kasi hindi ko kaya ang temptation ng sarili ko lang. Pinupuno ko ang isip ko ng kabutihan at pagmamahal niya sa akin sa araw-araw. Binabasa ko ang Kanyang salita at habang mas lalo kong nakikita ang Kanyang pagmamahal at kabutihan sa akin, ay lalo naman ito nagbubunga ng pagkamuhi ko sa kasalanan. Kaibigan, control your body. Paano? Makipag-cooperate ka sa Diyos. Simulan mo isuko ang iyong buhay araw-araw, moment by moment sa Diyos. Hayaan mo na siya ang mag-control ng iyong buhay. Magpasakop ka sa kalooban niya upang hindi mo masunod ang pita ng laman. Sabi sa Genesis chapter 37 ay nainggit ang mga kapatid ni Joseph sa kanya at ipinagbili siya bilang alipin.
Kaya sa Genesis chapter 39, nako, siya ay malayo na sa kanyang pamilya. Walang accountability, walang magulang, walang parental control, walang kapatid na makakakita ng gagawin niya. Pero ito yung kagandahan, kasama pa rin niya ang Diyos. Sabi sa Genesis 39:2, ginagabayan ng Panginoon si Jose. Kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang Ehipsyo na si Potiphar. Grabe, kahit alipin, tagumpay pa rin si Joseph. Bakit? Kasi ginagabayan siya ng Panginoon. Kaibigan, ang masamahan ka ng Diyos ay tagumpay na. Yung malaman mo lang at maranasan mo, nakasama mo siya araw-araw, ay tagumpay na. Kaya alam mo, sa mata ni Potiphar, successful si Joseph. Siya ay ginawang katiwala ng sambahayan at lahat ng ari-arian ni Potiphar. Kaya lang, may problema. Kagaya sa ating lahat, may temptation. Sabi sa Genesis 39:7, hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo. Inakit niya si Jose para sumiping sa kanya. Imagine mo ito. Inaakit siya ng asawa ng kanyang amo at hindi lang minsan, kundi araw-araw. Sabi sa Genesis 39:10, kahit araw-araw ang pangaakit ng babae kay Jose na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Araw-araw, tuloy-tuloy na temptation. At galing pa ito sa isang babae na boss niya. Pero tingnan mo, hindi pa rin siya pumayag. Hindi niya sinabing, naku, di ba sabi ni Lord, submit to authority? No, hindi ganon. Anong kanyang dahilan? Sabi sa Genesis 39 verse 8-9, pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya hindi na po siya nag-alala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayang ito. Ipinagkatiwala niya sa akin ng lahat maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksila ng amo ko at magkasala sa Diyos. Kaibigan, hindi lang niya sinabing hindi ko ito pwedeng gawin sa aking amo. Kundi, ano sabi niya? Hindi ko magagawang magkasala sa Diyos. Ang self-control ni Joseph ay hindi nakaugat sa sariling disiplina o loyalty niya sa tao, kundi nakaugat ito sa relasyon niya sa Diyos. Nakaugat ito sa pagpapasakop niya sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit wala ang kanyang amo o walang ibang nakakakita, ginagawa niya ang tama. Sabi sa Genesis 39:11-12, subalit isang araw nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sinumang tao sa bahay, siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot na sinasabi, sipingan mo ako. Subalit naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas ng bahay. Grabe, hindi niya sinabing, kaya ko to, malakas ang willpower ko. No, hindi siya nakipagtalo. Hindi niya sinabi, magpapaliwanag na lang ako na hindi ko talaga gusto para hindi ko siya ma-offend. No, hindi ganon. Tumakas siya. Di baling iwanan niya yung kanyang balabal basta makatakbo lang sa tukso. Kaibigan, ito ang totoong God-empowered self-control. Hindi mo sinusubukan kung gaano kakalakas, kundi pinapakita mong may wisdom ka. Ina-acknowledge mo na mahina ka at kailangan mong tumakas sa tulong ng Diyos. Ito ang sinasabing tunay na self-control. Dahil alam mong kasalanan ito laban sa Diyos, ay makikipag-cooperate ka. Paano nakikipag-cooperate si Joseph? Tumakas siya. Tumakbo palayo sa tukso. Kaibigan, ang ibig sabihin kung may temptation sa iyo, social media, o kahit anong platform pa yan, i-block mo, takbo ka, tumakas ka. Kung may temptation sa barkada, iwasan mo, tumakas ka. Kung may temptation sa relasyon, umalis ka kaagad bago ka bumagsak. Tandaan mo ito, ang taong matalino hindi sinusukat ang lakas sa pananatili sa tukso, kundi sa paglayo rito. Napapatunayan na matalino ka at may wisdom at may God-empowered self-control kung tinatakasan mo ang mga temptation gaya ni Joseph. Ibigan, kapag ikaw ba ay nasa harap ng tukso, umaasa ka ba sa sariling lakas o tumatakbo ka papalapit sa Diyos? Hindi, okay lang to kasi ano lang naman text-text lang naman, message-message lang naman, malayo naman siya kaya ko to, wala namang masama. Kaibigan, mag-ingat ka kasi baka mahulog ka.
Anong gagawin mo? Takbo. Tigilan mo yan. May balabal ka bang kailangang iwan ngayon para makatakbo palayo sa kasalanan? Kaibigan, remember your identity. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Binili ka na ng dugo ni Kristo. Kaya ang bawat desisyon na gagawin mo, paano ka magsasalita, paano ka mag-iisip, paano mo igagalang ang katawan mo, dapat ipakita mo na ikaw ay nakay Kristo na. Tulad ni Joseph, hayaan mo ang relasyon mo sa Diyos ang humubog ng iyong mga choices. Simulan mong wag umasa sa iyong willpower. Sa halip, gawin mo ito. Tuwing umaga, bago ka lumabas ng bahay, sabihin mo, Lord, sinusuko ko sa iyo ang katawan ko. Bigyan mo ako ng lakas at pagnanasa na igalang ka sa lahat ng aking gagawin. Tukuyin mo yung isang area ng struggle mo at isurrender mo yun kay Lord araw-araw. At gaya ni Joseph, gumawa ka ng isang practical step para iwasan ng tukso. Kung social media ang tukso, maglagay ka ng filter. O i-delete mo ito. Kung lugar o tao ang tukso, umiwas ka. Kung habit ang tukso, putulin mo yan. Tanda mo ito. Controlling your body is not about being strong enough to handle temptation. It's about being smart enough to avoid it and humble enough to depend on God's strength when you can. Mga kapatid, kung si Jose ay nakatakbo palayo, kaya mo rin. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil kasama mo ang Diyos na siyang magbibigay ng tunay na lakas sa iyo.